Ayan. So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And gusto ko lang po pag-usapan yung nangyaring interview po ni Maharlika mismo kay Attorney Vic Rodriguez. So, alam niyo naman po na si Attorney Vic Rodriguez ay dati pong supporter or dating sumuporta at kasamahan po ni President Bongbong Marcos. So, kasi po, alam niyo naman na mula nung hindi nakuha ng or hindi nila nakuha yung gusto nila na posisyon or hindi sila nabigyan ng pwesto, hindi na ibigay yung gusto nilang posisyon, alam niyo naman ang ginagawa nitong mga kritiko ni President Bongbong Marcos. Biruin mo, abogado ka pa naman. Pero, ang hilig mo magpakalat ng fake news. Hindi po, wala kang pruweba. Diba, kung naalala niyo po, ang unang-unang nilabas niya is, sabi dun sa post niya, I know what you did last summer, which is, kinokonek niya po yan sa Smartmatic. Kasi may magic daw po na nangyari. Kumbaga, ang sinasabi po ni Attorney Glenn Chong, ay si President Bongbong Marcos ay produkto daw po ng Smart Magic. Biruin mo, abogado ka, pero mahilig kang gumawa ng kwento, gumawa ng fake news na wala kang ebidensyang hawak. 'Di ba? Syempre bilang isang abogado at nagpapakalat ng fake news, ito ng mga kababayan natin na kulang sa kaalaman, madaling nauto at naniniwala sa fake news na yan. Syempre, ito po si Attorney Vic, na ito clear ko lang, noong kampanya, ano po talaga yan kay PBBM. Simula po, hindi ko alam pero simula nung natanggal siya, doon na, nagtaka na ako kasi kasama na niya yung mga kritiko na bumabatikos kay President Bongbong Marcos. Pero, kung napanood niyo po yung interview nila, or yung interview niya kasama si Maharlika mismo, napakamot na lang. Bakit? Kasi nanindigan po si Attorney Vic Rodriguez na si President Bongbong Marcos ay totoong nanalo. Kumbaga, hindi siya nandaya. Hindi po totoo yung claims nila na nakipagsabwatan si First Lady Lisa para manalo si President Bongbong Marcos. Kasi ako mismo supporter from day one ng kampanya. Kahit po nung hindi pa siya nung hindi pa po nag-file ng Certificate of Candidacy, matunog na po yan si President Bongbong Marcos. Matunog na yung pangalan niya. 'Di ba? Isa po siya, or it's either siya or si Inday Sara yung leading sa presidential yung presidential race po. Silang dalawa lang po. Nagtandem pa sila. So, syempre, si PBBM, kasi ako, BBM supporter lang talaga ako. I'm not Inday Sara supporter. Pero since BBM, nanawagan na syempre, magkatandem sila ni Inday Sara, 'di ba? So, syempre, nanawagan si President Bongbong Marcos na suportahan bilang Vice President, kasi Vice President po yung tinakbuhan ni Inday, diba? Suportahan daw po si Inday Sara. Syempre, si Inday Sara naman ay ganun din gagawin sa mga supporter niya, diba? Mananawagan din niya na suportahan naman si President Bongbong Marcos. So, syempre, pag nag-combine yung supporter ni PBBM at ni Inday Sara, ayan yung naging resulta. Sila yung nanalo, di ba? Tapos itong attorney na to na turingang abogado, nagpapakalat ng fake news. Ni wala ngang ebidensya may pakita. Biruin mo kung naaalala nyo, kahit si former Vice President Leni Robredo, naniniwala siya dahil kahit sila alam nila sa sarili nila na si PBBM talaga ang nanalo. So, babasahin ko po or ipapakita ko po sa inyo yung naging sagot ni Attorney Vic Rodriguez dito nga po sa ginagawang fake news ni Attorney Glenn Chong. No? Ito po ay sa interview niya po kay Maharlika. So, sabi po ni Attorney Vic Rodriguez, in all honesty,
To be brutally frank about this with you, Maharlika, hindi ko pwedeng sabihin produkto si President Marcos ng Smartmatic. Malinaw po sa mga antay dyan na naniniwala sa isang abogadong fake news, nagpapakalat ng fake news. Pinaghirapan ko If you have proof, then present it. Hanggang ngayon, titindigan ko. Nanalo si Bongbong as President fair and square. Siya ang totoong Pangulo. Sabi po ni Atty. Vic, maglabas ka ng pruweba mo na nagsasabing dinaya or nandaya or nakipagsabwatan. Yun lang naman yun Bago ka mag-akusa, siguraduhin mo ready yung ebidensya mo. Kasi kahit anong gawin mo, ang mga mapapaniwala mo lang yung mga uto-uto na tagasunod nyo. Diba? Yun lang naman yun Abogado sa abogado, magpakita ka ng ebidensya na totoong nandaya nga kung may maipakita ka. Kasi si Atty. Vic, kahit wala na yan sa kampo ni President Bongbong Marcos, titindig siya, maninindigan siya na totoong nanalo si President Bongbong Marcos. Kahit ako na witness ko yun kasi marami akong events na na-attenan. Mga surveys, yung mga pa-survey ng mga vloggers, yung mga pa-survey na SWS, marami pong survey yan. At number 1 talaga si President Bongbong Marcos, si BBM that time, yung campaign. Siya po yung number 1. And ako mismo, ma-witness ko yun kasi hindi lang naman ako dito sa QC sa Manila umaattend ng mga events Nakarating po ako ng iba't ibang provinces din. In support kay President Bongbong Marcos, umaattend po talaga ako ng mga rally sa iba't iba. Makikita naman po yan dyan sa account ko na ako mismo, witness ko talaga na si President Bongbong Marcos, si BBM talaga ang sigaw ng mga kababayan natin. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng kwento nang wala kang maipapakitang ebidensya. Diba, abogado ka pa naman, dapat alam mo yan. Diba, bilang abogado, hindi pwedeng manghusga ka, hindi pwedeng gumawa ka ng kwento nang wala kang mapakitang ebidensya. Kung meron man, kasuhan mo. Diba, may right process yan. Kasuhan mo. Kung di naman, kasi sasabihin nila may immunity. Pagtapos ng termino, ini-involve nyo na si F. Elisa is kasabwat or nakipagsabwatan nga doon sa Smartmatic. Walang immunity si F. Elisa, ba't di nyo kasuhan? Hindi nyo makasuhan kasi wala kayong ebidensya. Diba? Ganun lang yan kasimple. Kasi huwag kayong gagawa ng isang bagay na ang ending, kayo din ang mapapahiya. Diba? Bumabalik sa inyo yung mga pinaggagawa ninyo. Nagiging mas irrelevant na kayo.